So, hindi pa nga natatapos guys yung alitan at yung patotsyadahan nitong si Tio Moreno at ni Gino Hinola. Because even me guys, I am offended sa sinabi ni Tio Moreno. Parang nakaka-offend kasi hindi lang naman kasi si Gino yung sinasabihan niya ng ganyan. Kayo ba? Na-offend ba kayo sa sinabi niya? Lalong-lalo na guys na itong sinasahod ni Tio Moreno ay galing mismo sa mga supporters niya, mga DDS supporters na sumusuporta sa kanya. Hindi man lang siguro niya naisip na itong kinikita niya sa social media is galing mismo sa mga supporters nila na minimum wage lang din naman. Kasi guys, 16,000 monthly is a very big amount of money, lalong-lalo na sa Pilipinas na araw-araw kumakayod yung bawat Pilipino para lang mailatag sila sa kanilang table. But this guy, Tio Moreno, na para bang siguro napunta na sa ulo niya yung pagiging sikat, no? Nakaranas siya ng konting sagana sa buhay. So yung remarks niya about Gino Hinola na he was just earning 16,000 monthly, parang wala lang sa kanya. At yung nakakalungkot pa dito is Tio Moreno nag-show off pa siya about sa mga mamahaling shoes niya, mga mamahaling bags. And he was saying that before you judge me, make sure you're better than me. You know guys, yung sa mga ganitong remarks, dapat nag-iisip din tayo kasi we never know. Maybe yung kinakausap mo or yung inaaway mo mas mayaman pa sa'yo. Kasi hindi lang naman si Gino ang sinasabihan niya nito. Lahat ng mga supporters niya na nagbibigay sa kanya araw-araw ng stars, naglalatag sa kanya ng stars every live na ginagawa niya. And then kung yung mga views hindi naman siya makakakuha ng views kung hindi lang naman dahil sa mga supporters niya. He is making money out of it. Nag-generate siya ng pera, nag-generate siya ng sahod because of those people na sinasabihan niya ng mga minimum wage, no? So nakaka-offend din yun, nakaka-offend talaga. At ang pangit kasi the way he said about those material things na nasa possession niya. For me, it's just a disgusting way of showing off. It's just a disgusting way of showing your money, showing how you spend your money without even thinking if your family is struggling. It's just disgusting. Or maybe he is full aware that his family is struggling, but he just don't care. So never brag those material things na galing din naman sa mga supporters mo. Because those money na na-generate mo sa kaka-vlog mo, sa kaka-live mo, is blessings. Kasi hindi naman lahat ng nag-vlog nakakarating o nakakatanggap ng ganong kalaking pera kagaya mo. So, why just consider that as blessings, right? Showing off those material things is just worldly, makamundong pagnanasa kung tawagin. It's not even a blessing. It's a curse, you know. And I might say, it's not even an achievement. Kaya kung mambabrag ka ng mga achievement mo, make sure din na nakapag-invest ka, may bahay ka, may mga properties ka. Pero kung ang ibabrag mo lang naman ay yung mga material things, girl, hindi lang naman ikaw nakakabili ng mga ganyan. Hindi lang naman ikaw nakakabili ng shoes na worth 80,000 pesos, bags na worth 77,000 pesos. Even, alam mo, yung bag na 77,000 pesos, it's not even a luxury. Sa mga mid people earners sa Pilipinas, 77,000 is nothing. They can even buy an iPhone worth 100,000 pesos. So don't brag. Kung may milyones ka na worth of material things, then
Show off.